Kung hindi ka fan ng LA Clippers pero uupo ka sa kanilang The Wall, aba eto yung matatanggap mo. Forbidden ang The Wall para sa mga hindi fan ng LA Clippers at yung makakaupo lang doon ay yung mga diehard fan. So kahit na yung mga fans ng Clippers mismo ay mukhang malabo pang makaupo maliban na lang kung ikaw ay isang diehard fan ng team. At eto na nga mga idol, umupo ang isang Laker fan sa The Wall ng Clippers at pagkatapos lamang ng 5 minuto ay binigyan siya ng isang card. At heto naglalaman na it looks like you've crossed into forbidden territory in The Wall. The Wall is a sacred space for Clippers fans only and right now, you're a little out of bounds. Ayon pa rito, ito na yung una at huling warning ng fan na ito at kung kanyang gagawin pa ulit ito ay kagad siyang i-escortan palabas ng arena. Walang refund sa kanyang ticket na binili kahit na mahal. You see, ginawa talaga ng Clippers itong The Wall para lamang sa mga diehard fans nila para disturbuhin ang mga kalaban sa kanilang free throw, gumawa ng ingay at gumawa ng kung ano-ano mga distraction para sa kalaban. Samantala, bumalik na sa small ball lineup si Coach JJ Redick para tapusin ang kanilang laban kontra Dallas Mavericks. Okay naman si DeAndre Ayton pero marami siyang mintes kaya siya ibinangko muna ni Coach JJ Redick. Pero naging susi naman sa kanilang panalo ang kanilang small ball lineup gamit lamang itong sina Rui Hachimura, si LeBron James at Luka Doncic na tumala ng maraming puntos para may panalo ang labang ito. Dahil dyan, kanilang nabura ang 14-point deficit ng Dallas Mavericks sa kanila at ito'y kanilang nahabol pa. Kahit kalaban na itong si Luka Doncic ay hindi pa rin naman nagbabago ang turing sa kanya ng kanilang mga fans sa Dallas Mavericks. Hindi po ito kasalanan ng kanilang mga fans mga idol. Ito ho'y kasalanan ni Nico Harrison at ng kanilang governor na si Patrick Dumont. Dahil hindi naman to po pwede na si Nico Harrison lamang ang gumagawa sapagkat meron din po itong approval galing sa kanya. Kaya nakakalungkot lang para sa mga fans ng Dallas Mavericks na makita itong si Luka Doncic na nasa ibang kupunan na. Eto pa nga mga idol, akmang papasok sana itong si Luka sa locker room ng Dallas Mavericks. Akala niya ay parang nasa team pa siya. Kagad naman siyang bumalik nang makita niya na mayroon siyang mga kasabay na berdeng uniform, yung Dallas Mavericks mismo. Bumalik siya at doon na siya pumasok sa kanilang locker room. Hindi mo naman masisisi itong si Luka sapagkat matagal siyang naglaro sa Dallas Mavericks at yung isang trade ay hindi niya akalaing mangyayari yon sa kanyang career.